Good morning mga kapatid, and again welcome dito sa Kanlungan Youth Mission Church, sa mga nanonood sa atin dyan sa online and sa mga nasa simbahan. So kung meron kayong Biblia, makipagbukas kayo sa akin sa aklat ng unang Pedro bilang mga salita na ating mapapakinggan ngayong Sunday service na ito. Sa aklat ng unang Pedro, chapter 1, 1 Peter chapter 1, verse 18 hanggang 25. And kung hindi nyo pa ito nabasa, tayo kayong lahat upang sabay-sabay natin itong basahin. Muli, 1 Peter chapter 1, verse 18 to 25, sabi dito, alam ninyo kung ano ang ipinantubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Ang pinantubos sa inyo'y hindi ang mga bagay na nasisira o nauubos tulad ng ginto o pilak, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo, siya ang korderong walang batik at kapintasan. Pinili na siya ng Diyos sa gawain ito bago pa nilikha ang daigdig at ipinahayag siya alang-alang sa inyo, bago sumapit ang katapusan ng mga panahon. Dahil kay Kristo, sumasampalataya kayo sa Diyos na sa Kanya'y muling bumuhay at nagparangal. Kaya't ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos. Ngayong malinis na kayo dahil sa inyong pagsunod sa katotohanan at naghahari na sa inyo ang tapat na pag-iibigan bilang magkakapatid, naway maging maalab at taos sa puso ang inyong pagmamahalan. Sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng kapanganakang may kamatayan, kundi sa bisa ng buhay at di nagbabagong salita ng Diyos. Ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay tulad ng damo, gaya ng bulaklak nito ang lahat niyang kariktan. Ang damo ay nalalanta at kumukupas naman ang bulaklak. Ngunit ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. Ang salitang ito ang magandang balitang pinangaral sa inyo. Manalangin tayo. Ama namin sa langit, muli salamat po, Panginoon, sa dakilang araw na ito. Nawa, Panginoon, lahat ng nakikinig ngayon, Ama, ay mabuksan ang kanilang puso at isip. Magkaroon sila ng focus, Panginoon, sa pakikinig ng salita dahil ito yung tunay na nagbibigay laman at kalakasan sa aming pananampalataya. Tunay na naglilinaw ng aming buhay, Panginoon, at kung bakit kami nandito ngayon, Panginoon, ay para sa pakikinig ng iyong mga salita na nagpapatibay sa amin, na nagmumulat sa amin, Panginoon, at nagtuturo sa amin kung paano ka namin tunay na paglilingkuran ayon sa iyong mga kalooban, Panginoon, at dahil na rin sa pagkilos mo sa aming buhay, Panginoon, sa pagliligtas mo sa amin, sa pag-ibig mo sa amin, Ama, lalo pa kaming nananabik, Panginoon, na makapakinig ng iyong mga salita. Kaya naman, Panginoon, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, Panginoon, sakupin mo yung lahat, Panginoon, na nakikinig ngayon, lahat ng nasa simbahan ngayon, Panginoon, maghari nawa ang katahimikan, maghari nawa, Panginoon, ang kapayapaan, maghari nawa ang pakikinig upang magbigay parangal, Panginoon, sa iyong mga salita sa aming buhay. Maraming salamat, Ama, sa gawaing ito. Ikaw lang nawa ang maitaas, mapapurihan, at mapasalamatan sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So sabi dito sa unang Pedro, chapter 1, verse 18, alam ninyo kung ano ang ipinantubos sa inyo, sabi ni Pedro, sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. So meron daw ipinantubos at mga walang kabuluhang pamumuhay na minamana mula sa mga ninuno o mga magulang. Ang pinantubos sa inyo ay hindi ang bagay na nasisira o nauubos tulad ng ginto o pilak, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo, siya ang korderong walang batik at walang kapintasan. Para maunawaan natin, mga kapatid, yung mga pamumuhay na ito na tinutukoy nga ni Pedro, gusto kong bigyan kayo ng kalinawan patungkol sa
buhay na ito. No? Patungkol sa mga salita na ito, gusto kong magbigay sa inyo ng linaw, gusto kong magbigay sa inyo ng kaliwanagan, ng mensahe, ng kaalaman, no? Lalo na sa mga kabataan na nandyan ngayon, no? Na nakikinig. Hindi ko alam kung yung attention nyo ay nakikinig kayo ng mabuti, pero nais kong makuha yung inyong pandinig, nais kong makuha yung inyong atensyon sa oras nga na ito. No? Dahil malaki yung kabuluhan nito sa inyong buhay. Sabi niya, meron sa inyong ipinantubos. So, tinubos tayo ng ating Panginoong Hesus sa buhay na ito. Mula sa mga walang kabuluhang pamumuhay na minana natin sa ating mga magulang. Anong ibig sabihin ni Pedro dito? So, sa mundo natin, no, mga kapatid, meron tayong tinatawag na lipunan. Pag sinabing lipunan, yan yung mga tao sa paligid mo, mga tao na nakalakihan mo, nakasama mo, mga tao na nandyan na nung sinilang ka, mga tao na dati rin silang bata and then natuto sila sa lipunan, sa paligid nila, sa paligid na meron sila, and then yun yung kanilang mga nakalakihan na kukuha ninyo. Lahat ng nakakakuha magsabi nawa ng amen dyan. So, dito sa mundo nga, meron tayong lipunan. Ibig sabihin, meron ng maraming tao. Bago ka pa pinanganak, may mga tao na sa paligid mo. Yun yung tinatawag na lipunan. And yung lipunan na yun yung madalas nagtuturo sa'yo kung paano ka mamumuhay. Ano yung magiging pagkatao mo paglaki, either maging masama yung ugali mo, or maging mabuti kang tao. Ganyan yung magiging impluensya ng lipunan na nasa paligid mo. No? So, ang lipunan ay binubuo ng mga tao. Mga tao sa paligid natin. Ang lipunan, sila yung lumikha ng mga panuntunan sa buhay. No? Ano ibig sabihin? Noong panahon ng tatay mo, ang daming bawal. Ng panahon ng lolo mo, sabihin niya, anong panahon ko, bawal lumalabas basta-basta yung mga kabataan, yung mga nangyayaring krimen ngayon, hindi man masyadong nangyayari yan kasi yung mga kabataan, stricto talaga sila sa pag-i-stay sa bahay pagdating ng ganitong oras ng gabi, ganyan. Sabihin ng lola mo, nung kabataan ko, yung mga babae, hindi nagdadamit ng sobrang revealing. And then yun yung nakagisnan nila, yun yung naituro sa kanila, yun yung naging parte ng lipunan sa buhay nila. Lalo na kung yung mga parte na yun nakakatulong, nagkakaroon sila ng matinding, magandang growth and magandang opportunity ng paglaki sa mundo. Nakuha ninyo? Throughout time, nagbabago yung lipunan. Di ba? Either nagiging masama or nagiging mabuti. Pero madalas, kung titignan natin, pasama ng pasama. Bakit? Minsan, pasama siya ng pasama dahil yung mga tao, maybe dahil sa kaluwagan ng buhay, di ba? Hindi naman all the time meron ka mga nagagawang masama na nasusuway sa'yo, di ba? Hindi naman all the time na meron ka nagagawang mali, merong magko-correct sa'yo, di ba? So madalas, yung mga nagagawa nating mali, nagiging normal. Wala na nagtatama sa'yo, and kapag lagi mo na siyang ginagawa, akala mo na yun yung tama. And then gagayahin ka ng susunod na henerasyon na may papanganak, ikaw naman yung magiging bahagi ng lipunan sa paglaki nila. So kung yung mga nagagawa mong mali, naging normal sa paningin nila, and then pag lumaki sila, mamanahin nila yon, and dagdag mo pa yung mga gagawin nilang mas mali pa na hindi rin maitutuwid or walang magtutuwid sa kanila, magiging hindi maganda yung mga future generation.
Kaya nga, sabi ko sa mga kabataan na dyan, makinig kayo ngayon dahil napaka-importante niyan sa inyong paglaki. Huwag niyong isipin no, na, siyempre, sa eskwelahan, minsan, lipunan yan eh. Yung sistema ng lipunan yan, yan yung tinatawag na sistema ng lipunan. Minsan, may mga kabataan na feel nila, hindi sila belong sa eskwelahan dahil yung mga kaklase nila ang nagtataasan yung grade. Nakakapasa sila, parang kulelat. Sila parang pangit yung kanilang mga grades. Hindi sila hindi nila naintindihan yung tinuturo. Napag-iiwanan sila. And then, minsan, bunga na rin ng kultura sa loob ng bahay, no? Impluwensya ng mga kaibigan na okay naman yung pamilya mo, pero dahil na-impluwensyahan ka ng mali ng mga kaibigan mo, napariwara din yung pag-aaral mo. Napariwara din yung paglaki mo. Di ba? Yung impluwensya ng lipunan, which is yung mga kaibigan na pwedeng magdulot sa'yo ng masama, nagiging cause ngayon para lumaki ka na hindi tama. So nakukuha ninyo, napakalinaw na sinabi ni Pedro dito, sabi niya, alam ninyo kung ano yung pinangtubos sa inyo. Ibig sabihin, kailangan tayong tubusin. Nauna na si God nauna na si Lord. Lumikha sa atin. Nauna niya nang gawin kung ano yung magiging panuntunan natin na tama. Yung sistema na meron sa mundo ngayon, nilikha na lang ng tao dahil sa mga pagsuway or sa mga kasamaan na patuloy nating nagagawa na nagiging tama. So kapag lumaki ka, ayan na yung paligid mo, naka-impluwensya sa'yo, take note hindi mo pwedeng sisihin yung paligid mo. Kung ano yung nai-impluwensya sa'yo, meron ka ring desisyon kung ano yung magiging response mo dyan. So either manatili ka sa katotohanan, manatili ka sa pag-ibig, manatili ka sa kabutihan, manatili ka sa paggawa ng tama, manatili ka sa pagpapakumbaba, hindi pagmamataas. Hindi mo pwedeng isisi kung naging masama yung buhay mo o nagiging masama ka sa lipunan, sasabihin mo dahil kasi yan sa impluwensya ng mga tao sa paligid ko. So tandaan natin, dito sa lipunan ng mundo, kahit pag-aano naging kadilim yung buhay ng tao, lalo na yung mga nakakilala sa Panginoon, merong mga namumukadkad, di ba? Parang yung water lily, di ba? May mga bulaklak. Pag tinanim mo sa mga magagandang lupa, doon lang sila namumulaklak. Pero yung water lily o kaya yung, ano ba tawag doon? Pag tinanim mo sila sa putik, kahit nasa putikan sila, kahit sa mga maruming lugar na puno ng basura, makikita mo yung bulaklak nila, nagbubloom. Ibig sabihin, kahit pagano kadilim o karumi yung lipunan na meron ka, may mga taong nananatiling tapat, lalo na nananatiling tapat sa Panginoon. Nag-grow sila and nagiging mas matured pa sila dun sa mga taong nakaranas ng kaginhawahan. Yung iba nakaranas ng matinding suliranin sa buhay. Di ba? Mga pagsubok sa buhay. Pero mas naging matured pa sila, mas naging matatag pa sila. So yung lipunan na meron sila, kahit napangit, pinatatag sila noon. Pinabuti sila noon. Kaya nga, napaka-importante niyan sa mga matatanda and sa mga kabataan. Kasi yung matatanda, sila yung impluwensya sa kabataan. Yun naman mga kabataan, nasa sa inyo kung paano ninyo yan tatanggapin, paano ninyo yan matututunan. Pero sabi nga ng Biblia dito, kailangan tayong tubusin, di ba? Kailangan tayong matubos. Bakit? Kasi yung lipunan, isang bagay na hindi niya kayang alisin is yung kasalanan. Pangalawa, yung kasamaan. Alam niyo ba minsan, or sa history ng mundo, paano nawawala yung kasamaan? Pag tinignan niyo yung history ng maraming bansa or ng sanlibutan, tuwing kailan o saang parte ng history nawa-wipe out yung kasamaan and then nagkakaroon ng renewal sa mga tao. Alam niyo madalas kung kailan. Kapag ka merong disaster, kapag ka merong gera, lalo na gera, war, nawa-wipe out yung kasamaan. Yung mga tao nagkakaisa.
Yung mga tao natututong mag-ibigan kapag merong pandemic. Kasi kapag malaya yung tao, madalas nagiging selfish siya. Tulad sa Pilipinas ngayon, di ba? Ang dami ng selfishness. Ang dami ng pagiging makasarili. Bakit yung mga tao natututong gumawa ng masama? Nasa masamang paraan na lang nila pagsusumikapang mabuhay, di ba? Will they blame yung government? Or they just keep on doing what is evil? They just want to do what is evil. They just want to respond sa mundo in an evil way, di ba? Kaya nga, kung ang mundo puno ng kasalanan, kailangan pa rin merong magtubos sa atin. Kaya nga dito sa atin, sa pananampalataya natin sa Diyos, no? Tinubos tayo ng Panginoon dito sa lipunan na ito. Itong lipunan na ito, sabihin mo mang mapabuti or mapasama ka, actually, hindi mo man masabi kung gumanda ba yung future mo, ibig sabihin napabuti ka. O maybe nagkaroon ka ng pagsusumikap, pero merong mga tao na kahit na napabuti yung kanilang future, nagiging sakim naman sila sa sanlibutan. Di ba? Nagiging madilim naman yung kanilang buhay kahit pa gaano karami yung kanilang kayamanan na natamo. Or minsan yung kawalan ng satisfaction or kawalan ng contentment sa mundo, nagdudulot ng mga endless desire nila na patuloy lang sila nagkakaroon ng mga stress sa buhay na hindi natatapos. And yung pagtanggap natin, ito kailangan matutunan mga kabataan. Yung pagtanggap ninyo sa lipunan, hindi yan something na parang choice. Or biglaan nyo lang, or parang meron kayong choice pumili agad-agad. Ano ibig ko sabihin? Pag pinanganak ka sa lipunan, hindi mo naman choice kung ano yung magiging lipunan na meron ka sa paligid mo. Choice mo kung paano ka magre-response, pero hindi mo choice kung ano yung lipunan na nasa paligid mo. Even yung pamilya, di ba? Kung saan kayo papanganak, hindi mo pinili. Anong ibig ko sabihin doon? Unti-unti kang huhubugin ng paligid mo na para bang kung hindi pa habang maaga, hindi mo bubuksan yung iyong paningin, lalo na sa salita ng Panginoon na nagbibigay sa atin ng totoong landas ng buhay, kung di mo bubuksan yung inyong paningin, mabubulag ka sa totoong paraan ng buhay. Mapopokus ka sa mga bagay na may iwan lang dito sa mundo. Mga bagay na hahantong lang, mawawala lang kapag ka namatay ka na. May kabuluhan lang sa pisikal na pangangatawan o pangangailangan ng tao. Diba? Kayamanan, kasikatan, kayabangan. Diba? Unti-unti kang, yung mga tao sa mundo ngayon, pag pasama ng pasama yung mundo, pag sinabing pasama ng pasama, ibig sabihin, unti-unti. Parang yung istorya ng palaka. Na paano yung palaka? Yung palaka, yung balat niya, sensitive. Pero nakakapag-adjust sa different environment. Kapag initya mo yung palaka sa kumukulong tubig, tatalon siya, lalabas siya kaagad. Pero kapag unti-unti mong pinapakuluan yung tubig, habang lumalangoy siya doon, hindi niya namamalayan na umiinit yung tubig kasi nag-a-adjust siya. Nag-a-adjust ka ng nag-a-adjust sa environment mo na hindi mo namamalayan, pasama ka na rin ng pasama. Diba? Ganun yung sinasabi ko kanina. Yung mundo, pasama ng pasama. Ibig sabihin, unti-unti. Para tayong nasa tubig na pinakukuluan. At pagkatapos, hindi na nalalaman ng palaka kapag kumukulo na malapit na siyang mamatay. Diba? Nagdudulot sa kanya ng kamatayan. Yung hindi niya namalayan, yung pumatay sa kanya. Yung akala niya, comfort niya, yun yung pumatay. Naging dahilan kung bakit siya namatay. Hindi niya naintindihan na kailangan niyang umalis doon. Hindi niya naintindihan na kailangan niyang tumalon palabas. Kaya nga sabi ko kanina, kailangan na may magtutubo sa atin, kailangan na may magliligtas sa atin. Kaya nga, napakaganda ng mensahe ng gospel. Sana kayo makakita na
ang Diyos nagkatawang tao and then muling nabuhay. Para yung mga sumampalataya sa Kanya, bubuhayin din muli at aalisin sa mundo na ito. Diba? Kung ipinanganak ka sa mundo na ito, bakit hindi mo naising ipanganak ulit sa spiritual na kaisipan na binibigay ng Diyos sa tao? Diba? Pinanganak tayo sa laman diba? Pero pwede tayong ipanganak sa spirito kapag naririnig natin yung salita ng Diyos, magkakaroon tayo ng ibang panuntunan sa buhay. Hindi lang focus sa mundo na ito. It doesn't matter kung mahirap ka o mayaman ka, kung may kamatayan, kung magdulot sa iyo ng kamatayan yung buhay mo, hindi na itong pisikal yung pinapahalagahan mo, kundi yung eternal, yung buhay na walang hanggan. Hindi na yung maikling panahon dito sa mundo yung pahahalagahan mo lang. Diba? Kundi yung mahabang panahon, eternal, ibig sabihin, walang katapusan, walang end. Mas mahaba pa yun sa ilang taon na mag-i-stay ang tao sa mundo. Kaya nga sabi niya, alam ninyo kung ano yung ipinangtubos sa inyo. Or alamin natin si Jesus na pinantubos sa mga tao na sumasampalataya sa Kanya. Mula sa mga walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Ang ipinantubos sa inyo ay hindi mga bagay na nasisira o nabubulok. Kumbaga, hindi daw mga bagay na pera, bunga ng yaman o bunga ng sanlibutan, ng pera. Hindi yun yung pinantubos. Ang ipinantubos sa inyo ay hindi mga bagay na nasisira o nabubulok o nauubos tulad ng ginto o pilak, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo. Ibig sabihin yung dugo ni Kristo na naipako siya sa krus. And then dahil doon, nagkaroon ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Nagkaroon ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Sa inyong mga kasalanan. Alam ko mahalaga yung meron tayo ngayon sa mundo. Lalo na yung sistema ng lipunan. Sistema yan di ba? Yan yung pinapahalagahan natin. Sistema ng lipunan. Pero hindi yan yung sistema ng Panginoon. Tandaan niyo yan. Minsan nakala ng iba, como member tayo ng isang relihiyon, di ba? Como nakikinig ka ba ngayon sa simbahan, nag-attend ka ng church, hindi ka na umaayon doon sa sistema, naligtas ka na ba doon sa minanang, sabi niya, mga walang kabuluhang minana ninyo mula sa inyong mga magulang, sa inyong mga ninuno, sa inyong lipunan na nakapaligid sa inyo. Walang kabuluhan. Hindi ba't ibig sabihin ba porket membro tayo ng isang relihiyon, hindi na naligtas na tayo doon, tubos na tayo doon? Diba? Kaya sabi ko nga, naintindihan ko na yan yung ating mga pinapahalagahan ngayon, di ba? Yung ating mga nag-aaral, yung mga nagtatrabaho. Wala naman difference yung buhay natin, yung buhay ninyo sa buhay ng mga hindi nananampalataya, buhay ng mga hindi na kumikilala sa Diyos. Nagpapagal din naman sila. Naglulustay din naman sila ng pera sa mga bagay na ikakaligaya nila physically or madalas para sa sarili. Mga bagay na papakinabangan lang ng sarili, ng buhay sa mundo na ito, di ba? Or pagpapagal, maybe sa pag-aaral, pagsusumikap. O tama naman yan. Hindi ko sinasabing hindi din kayo magsumikap. Pero yan yung sistema ng lipunan na hindi naman mababago. Kung tutusin nga, kung matalino kayo pag-isipan ninyong mabuti, ano yung magiging pinaka-end. Kung kaya ninyong sumahin sa inyong isip, ano yung pinaka-magiging future or ano yung mga naging future ng iba. Diba? Walang ni isa sa pinagsumikapan ng tao sa mundo yung nakapagbigay sa kanya niya ng buhay na walang hanggan. Tandaan ninyo. Wala ni isa sa mundo na ito na pinagsumikapan ng tao na nakapagbigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Pero madalas, yung more maybe 90% ng pinagsumikapan ng tao or even 100% ng pinagsumikapan ng tao ay hindi para or pinagsusumikapan ng tao ay hindi para sa buhay na walang hanggan.
Ibig sabihin, hindi para doon sa buhay na spiritual, hindi para doon sa buhay na pananampalataya sa Diyos. Hindi para doon sa binigay ng Diyos na panuntunan niya ayon sa kanyang kalooban, ayon sa kanyang will, yung ating mga ginagawa. Kundi para lang sa ating mga sarili. Hindi tayo iba. Hindi tayo lumikha ng ibang pamumuhay. Kagaya doon sa Book of Acts, na meron silang naitatag na pamumuhay habang sila'y nananampalataya. Diba? Kaya sabi ko, hindi nyo ba nanaising ipinanganak muli sa spiritual na buhay? Pinanganak tayo sa mundong ito. Sana ipanganak ulit tayo. Diba? Para naman doon sa pangkalangitang pamumuhay. Kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo, siya ang korderong walang batik at kapintasan. Pinili na siya ng Diyos, inihanda na siya ng Diyos, inihanda na ito lahat ng Diyos. Ang gawaing ito, bago pa nilikha ang daigdig. Ibig sabihin, bago pa nilikha yung iba't ibang sistema ng lipunan, wala pa yung meron tayo ngayon na nakagisnan. Yung mga nakagisnan na mga nauna sa atin, mga namatay na, na tumanda na, or nawala na sa lipunan na ito, di ba? Yung mga tao, kahit gaano niya pag sumikapan yung buhay, kahit gaano ka naging katanyag, hindi mo nakilala yung mga taong namuhay na naging tanyag 100 years ago di ba? Kahit pa nagsumikap ka, kahit pa makapangyarihan ka, nagpakasikat ka, nagpakayaman ka, after 100 years, hindi ka nakilala ng mga tao di ba? So para saan? Anong kabuluhan ng lahat ng yun? Pinili na ng Diyos ang gawain ito bago pa nilikha ang daigdig. At ipinahayag siya alang-alang sa inyo bago pa sumapit ang katapusan ng panahon. So ibig sabihin, bago pa man mga kapatid, matapos yung panahon ng mundo na ito, bago pa man mga kapatid, matapos yung buhay ninyo, o yung edad na meron tayo sa mundo na ito, kaya bata ka pa, or matanda ka na, or hindi ka pa ganun, nasa middle age ka pa lang, di ba? Huwag mo nang hintayin yung katapusan ng mundo o yung katapusan ng buhay ng tao. Inihanda na ito ng Panginoon, binigay niya na ito bago pa dumating or sumapit ang katapusan ng mga panahon. 21, dahil kay Kristo, sumasampalataya kayo sa Diyos na sa Kanya'y muling bumuhay. Dahil kay Kristo, sumasampalataya tayo sa Diyos dahil si Kristo'y muling binuhay. At dahil doon, nagkaroon tayo ng pag-asa na may buhay sa pangalawang buhay. May buhay sa susunod na buhay. Sa mga sumampalataya. Ibig sabihin, yung pag-asa nasa Panginoon. Yung pag-asa na kay Kristo. Kaya huwag mong isipin nangungulelat ka man sa klase, hindi man ikaw yung tipo ng tao na kabataan na sabi mo sobrang matalino. Hindi yan yung pamantayan, tandaan. Yung pamantayan na yan, ginawa lang yan ng tao. Nasa sayo kung gusto mo pagsumikapan yan. Dahil makakatulong yan sa buhay mo. Pero hindi mo pwedeng sukatin yung halaga ng buhay mo sa pamantayan na yan. Sukatin mo siya sa pananampalataya mo sa Diyos. Kay Kristo na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Yung pamantayan na yan, para lang yan dito sa mundo. Minsan, pati yung relihiyon, nagkakaroon lang ng pamantayan na akala ng tao, yun yung daan patungo sa Diyos. Ang daan is yung relationship mo sa Diyos. Yung daan is yung pagkakilala mo kay Jesus Christ. Na siya lang yung kinikilala mong tagapagligtas. Sabi niya dito, dahil kay Kristo, sumampalataya kayo sa Diyos na sa Kanya'y muling bumuhay at nagparangal. Kaya't ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos. And ngayong malinis na kayo dahil sa inyong pagsunod sa katotohanan, pagsunod sa kabutihan, pagsunod sa katuwiran, pagiging tapat sa sarili, di ba? Paghingi ng tawad sa Diyos, di ba? Pagpapakumbaba sa isa't isa, yan yung pagsunod sa katotohanan di ba? Nagki-create ng compassion sa puso. Pusong marunong umibig.
Ang kalaban ng pag-ibig ngayon, yung pagiging makasarili. Diba? Yung pagiging hindi tapat. Yan yung kalaban ng pag-ibig ngayon. Kaya yung tao nawawalan ng compassion. Ngayong malinis na kayo sa inyong pagsunod sa katotohanan at naghahari na sa inyo ang tapat na pag-iibigan bilang magkakapatid, naway maging maalab at taos sa puso ang inyong pagmamahalan. Sa mga panahon ngayon, yung mga tao, di ba, nagiging mas mapagmahal lang sa sarili. Tendency, pagmahal mo lang yung sarili mo, pwede mong isipin na porket nag-a-attend ka sa simbahan or miyembro ka ng isang relihiyon, hahantong ka dun sa buhay na walang hanggan na binigay ng Panginoon. Hindi mga kapatid. Yung mga taong mapagmahal sa sarili, sabi dito sa 2 Timothy 3:1-5, dapat mong malaman, Timoteo, sabi ni Paul, na sa huling araw ay magkakaroon ng mga kahirapan. Ang mga tao ay magiging makasarili, sakim sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Sila'y magiging taksil, pabaya, mayabang, mahilig sa kalayuan at walang pag-ibig sa Diyos. Sila'y mapagkunwaring, makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang mga uri ng tao, sabi ni Timoteo, ni Paul kay Timoteo. Kaya nga sabi dito, ngayong malinis na kayo dahil sa inyong pagsunod sa katotohanan at naghahari na sa inyo ang tapat na pag-iibigan bilang magkakapatid, naway maging maalab na talaga yan, naway maging taos talaga sa puso yan. Pananampalataya na meron tayo, ang inyong pagmamahalan. Sabi sa verse 23, sapagkat muli kayong isinilang. Ito yung sinasabi ko kanina, pinanganak na tayo spiritually. Sa mga hindi pa, sa mga nasa simbahan ngayon, o mga nakikinig sa atin online, kung hindi nyo pa tinatanggap si Jesus Christ sa inyong buhay, pag-isipan ninyo yung mabuti. Mas mainam na alam mo na hindi ko pa tinatanggap si Jesus. Kaysa sa sinasabi natin na tinatanggap na natin siya, pero hindi pa naman talaga tayo nagbabago ang buhay. Hindi pa natin nakikilala yung ating sarili na parang punong-puno ng pagsisisi sa kasalanan na ginagawa natin. Tapos, ikiklaim natin na tinatanggap na natin si Jesus Christ, magiging sakim tayo sa ating mga puso. Magiging mapanlin lang tayo sa ating mga sarili. Mabubulag tayo ng ating panginingin. Na akala natin, si Lord kumikilos na sa buhay natin dahil hinahayaan natin siya. Honestly, di natin siya hinahayaan. Kapag yung heart natin hindi totoong nagbabago, di ba? Ang hirap, mas magiging mabigat sa'yo. Sabi nga ni Paul kay Timoteo, sila'y nagkukunwaring makadiyos. Mabigat yun. Kaya nga, kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus Christ sa buhay mo ngayon, hindi ko sinasabing huwag mo siyang tanggapin at mabuti yun. Kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus Christ sa buhay mo ngayon, mas okay yun at mas mabuti sa kaisipan mo at sa puso mo dahil alam mo. Dahil alam mo na may magliligtas sa'yo. Dahil alam mo na kailangan mo siya. Nakuha ninyo? Mas okay pang isipin ko na hindi ko pa tinanggap si Jesus Christ sa buhay ko. Alam ko, Lord, ayusin mo yung buhay ko. Lord, alam ko, hindi pa rin ako nagbabago. Kailangan kita. Pero nire-reject kita sa buhay ko dahil sa mga pagpapatuloy ko sa paggawa ng kamalian. At least may idea ka na alam mo. Na kapag dumating yung araw ng repentance sa buhay mo, na nananalangin ka, Lord, ipuin mo nawa yung puso ko, Panginoon. Baguhin mo nawa yung buhay ko, yung isip ko, Panginoon. And then magkakaroon talaga ng impact sa'yo yung pagtanggap mo sa Panginoong Jesucristo na babago ng buhay mo.
Hindi mo pwedeng tanggapin si Jesus at hindi mo iiwanan yung buhay na nakagisnan mo na punong-puno ng kadiliman at kasamaan. Kaya nga hindi to about membership sa simbahan. Hindi to about pagiging parte ng isang relihiyon na matagal nang kilala, sikat, or makapangyarihan. Diba? About ito sa relationship mo sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus Christ sa buhay mo. Kapag dumating sa iyo yung totoong pagsisisi and bumuo sa iyo yung kapangyarihan ng banal na Espiritu and then ipinanganak kang muli, that will be the changes na pinakamagandang bagay sa buong buhay mo. Sabi niya, sapagkat muli kayong isinilang hindi sa pamamagitan ng kapanganakang may kamatayan. Muli na kayong isinilang kundi sa bisa ng buhay at di nagbabagong salita ng Diyos. Naalala niyo yung preaching natin last time? Ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig at ang pakikinig sa salita ng Panginoon. Sa hindi pinanganak ka na, sa hindi nagbabago, bisa ng buhay ng salita ng Diyos. Sa bisa ng buhay na di nagbabagong salita ng Diyos. Nakinig ka sa salita niya. Nagkaroon ng pangungusap sa puso mo yung salita ng Panginoon. Bata ka man, matanda ka man, naranasan mo. Alam mo na magandang treasure yon. Higit sa kayamanang kayang ma-attempt ng makuha ng mga nagsusumikap sa buhay ng sobra-sobra or sa katalinuhan or kahit yung pampinaka-first honor nyo sa eskwelahan, maybe hindi niya pa yan naranasan, hindi niya pa yan natanggap. Pero ikaw, sa mga salita ng Diyos na naririnig mo ngayon, nakita mo, natanggap mo, nabago ka. And mas higit yon. Bakit? Dahil yun yung nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naipanganak kang muli. Ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay tulad ng damo. Gaya ng bulaklak nito, ang lahat niyang kariktan. Yung lahat ng kagandahan daw ng buhay, yung mga dekorasyon, yung mga palamuti sa sarili na yan, kagandahan, kagwapuhan, o kagandahan ng mga kasuotan, kayabangan, kapangyarihan, kasikatan, at kahit ano pa man na ipamulaklak mo sa sarili mo. Gaya daw yan ng damo, sabi ni Pedro. O sabi ng kasulatan, ang lahat ng tao ay tulad ng damo. Gaya ng bulaklak nito, ang lahat niyang kariktan o kagandahan. Ang damo ay nalalanta at kumukupas naman ang bulaklak. Ngunit ang salita ng Panginoon ay mananatili magpakailanman sa buhay natin at sa puso mo. At ang salitang ito, ang magandang balitang ipinapangaral sa inyo. Ang magandang balitang ipinapangaral mula kay Kristo. Yan yung pangangaral ng salita ng Diyos. Yan yung dahilan kung bakit nandito yung salita ng Diyos pinapahayag sa simbahan. Kaya pakinggan niyo yung mabuti. Mas mahalaga yan. Yung lipunan, tandaan niyo yung kanina, yung lipunan. Yan yung humuhubog sa kung ano yung magiging paligid natin. Kung magiging masama yung paligid natin or magiging mabuti man yung paligid natin, yan yung lipunan. Pero yung sa Diyos, panatiliin natin yun. Dahil yun yung totoo, yun yung nakakapagligtas, yun yung nakakapagbigay buhay na walang hanggan. Nalahin tayo. Ama namin, salamat po, Panginoon. Panginoon, Ama, dinadakila ka namin, Panginoon. Itinataas namin, Panginoon, ang iyong mga salita. Tinataas namin ang iyong kabutihan sa aming buhay. Tinataas namin, Panginoon, yung pag-asa, Panginoon, na iyong binuhos sa amin. Tinatanggap namin ito, Panginoon. Lord, punuin mo ng mga salitang ito, Panginoon, yung aming mga puso. Higit pa sa kahit anong mga bagay dito sa mundo, Panginoon. Higit pa sa kahit anong mga treasure na tinitreasure ng tao, Panginoon. Lord, i-empty mo yung puso namin. At punuin mo, Panginoon, ang iyong mga salitang nagbibigay buhay at nagbibigay buhay na walang hanggan, Panginoon. Ito yung aming kaligayahan. Ito yung aming kasiyahan. Ito yung aming contentment, Panginoon.
Ito yung tunay na nagbibigay sa amin ng kalayaan sa lahat ng pagsubok at hamon ng buhay, sa aman o anong klaseng lipunan man yung pumaligid sa amin, sa pamilya, sa eskwelahan, sa trabaho, sa mga kaibigan, sa paligid namin. Ito yung mga salita mo, Panginoon, Ama, yung magliligtas sa amin sa pamamagitan ng mabuting balita, Panginoon, na yung pinahayag sa amin sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Thank you, Lord, sa iyo lang lahat ng kapurihan, kadakilaan at pasasalamat. In Jesus' name, Amen. Palakpakan niyo yung Panginoon, no? Yung mga nasa simbahan. Maraming salamat. And see you again sa susunod na Sunday. Nawa, maging eager lagi kayo, no, na makinig ng salita ng Panginoon. So God bless sa inyo dyan sa KYMC and see you again next time.